Again. Yan ang panlimang utos ni Lux, ang kasalukuyang nagdadala sa korporasyon ng mga Sarmiento. Hindi na mabilang ni Jenny kung ilang patak na ng pawis ang naglandas sa noo niya sa mga oras na yon. Napapaisip siya kung tama pa ba ang nagagawa niya. Hindi naman kasi niya gamay ang mga kilos ng kumpanya, pero sinusubukan niyang itama ang lahat. She's trained, pero hindi pa rin niya maisip kung nagagawa niya ba ng tama ang lahat o pinagtitripan lang siya ng binata. Ha? Again pa rin? Ani niya sa isip. Oo nga. Again pa rin? Tama naman yung ayos mo ah. Ani Kilian, ang kaibigan niya, habang sinusuri ang mga nasa dokumento niya. Nasa sarili siyang cubicle. Binisita siya ng kaibigan nang mapansin nitong parang di maganda ang ayos niya. Binuksan niya ang file at tiningnan ko anong dapat i-revise. And so far, gaya ng sabi ng kaibigan niya, maayos naman at tama. She inserted the USB again to export the file. Saka muling tumayo at nagpunta sa printer nila. Pinrint niya ulit ang parehong file na may bagong edit. At nang maprint na lahat, saka naman siya napahinga ng malalim. She's confident na maayos ang kanyang naipasa. Ngunit, again. Putang ina! Yan ang sigaw ni Jenny matapos niyang lagukin ng isang baso ng beer. Hindi niya dama ang pait sa kanyang panlunok dahil mas nananaig ang galit niya kay Lux. Tang ina talaga ng boss natin eh. Alam niya di ko gamay ang gusto niya pa ulit-ulitin niya pa ako. Napatawa naman din si Kilian. Siguro naisip niyang ilang buwan ka na sa kumpanya kaya ganyan. Pero ayos lang yan. Hindi lang ikaw ang naganyan niya ng trato. Bumuntong hininga si Jenny. Basta. Kahit baguhan lang ako sa kumpanya, kahit ilang buwan pa lang ako, kaya ko mag-resign agad, no? Nilingon naman din siya ni Stephanie. Kaibigan niya rin kasama niya sa opisina gaya ni Kilian. Nagbugay ito ng usok mula sa hinihit-hit na sigarilyo. Alam mo, huwag ka na magtaka, bes. Super masungit niyan. Hindi ka sisigawan pero pahihirapan ka to the core, no? Napakapit naman si Jenny sa sariling buhok. Yun na nga eh. Hindi ko magets kung anong gusto niya. Super cold yan, bes. Hirap pa amuhin. Kung minsan nga lang na maganda ang performance mo, parang wala lang sa kanya eh. Di naman sa sinasabi kong unappreciative siya. Pero what I can think aside from it, diba? Yun ang nararamdaman ko eh. Sa mga sinasabi ng kaibigan niya, wala ni isang pumasok sa isip niya na maaaring magandang dahilan sa pagiging ganoon ni Lux. Masungit, malamig. Para sa kanya, parang pwede na itong ilagay sa Antarctica. Muli siyang lumagok ng alak. Hindi naman siya magpaparami ng inom dahil babalik pa siya ng kumpanya. Gusto niyang bago niya iidlip ang kanyang mga mata. Natapos niya na at napaganda ang ipapasa niya bukas sa binata. Natapos ang kanilang saglit na hangout sesh bandang 11:00. Umuwi na sina Kilian at Stephanie habang siya naman nagpaalam lang sa kanila hanggang sa makasabay pabalik sa building ng kumpanya. At habang naglalakad siya, maging makasakay sa elevator, wala siyang ibang inisip kundi ang panggigigil niya sa mukha ng binata. Kung maaari lang sana sugatan niya yon, pero at the same time ayaw niya. Dahil sa lahat na maganda sa binata, mukha lang ang pumatok. Face card, check na check. Ugali, malaking ekes. Tumunog na ang elevator. Hudyat na narating niya na ang kanyang floor. Dim lights na lahat dahil wala nang bumalik sa floor na yon maliban sa kanya ng mga sandaling yon. She was about to sit down on her chair nang bigla siyang makarinig ng halinghing. Mga impit na ungol na nagmumula sa hindi kalayuan. Nanayo ang lalamunan niya nang mapagtanto niyang nagmumula ito sa isang lugar. Nilingon niya ang opisina ni Lux. Dim lights lang din ito. Nakababa ang mga blinds. Hindi naman niya ugali ang mga alam pero gusto niya lang din malaman kung tama ba ang hinala niya. May konting sira sa isang parte ng blinds kaya doon siya sumilip. Ngunit hindi siya nagkakamali sa kanyang nakita pagkatapos.
Lumalakas ang bawat ungol. Nakita na lamang niya si Lux na nakaupo sa swivel chair habang may babaeng umiindayog sa katawan nito. Tila hindi mawari ni Jenny ang nararamdaman niya sa mga sandaling yon. Kagat-kagat ng binata ang pang-ibabang labi. Ngunit sa hindi inaasahan nagtama ang kanilang mga mata. Nanlaki ang mata ni Jenny sabay, nagtago siya. Napalunok siya kahit ramdam niyang may bumabara sa kanyang lalamunan. Narinig niya ang pagkatigil ng mga ungol mula sa opisina ng binata. Kaya bago pa man siya mahuli, lumabas na siya sa floor nila. Mabilis niyang hinagilap ang elevator pababa. Hindi naman din matigil ang pawis sa pagtulos sa kanyang pisngi. What the fuck did I just witness? Hindi pa rin mawala sa kanyang isipan na nakita, kahit nakababa na siya at nakalabas na ng building. Nakapagpara na siya ng taxi, ngunit bago pa siya makapasok, muli niyang nilingon ang gusali. Saglit siyang umiling para alisin sa isip ang nakita niya. Kinabukasan, tila hindi alam ni Jenny kung papasok ba siya ng trabaho o hindi. Siguradong magkukrus ang landas nila ng boss niya, gustuhin niya man o hindi. Oh, di ka papasok? Tanong ng kanyang inang si Melda. Kasalukuyan itong nagluluto ng agahan. Wala na rin ang kanyang bunsong kapatid. Pumasok na ito kanina pang umaga. Umiling si Jenny bilang sagot. Bakit? Ayos ka lang ba? Tumango naman ang dalaga. 4 sila sa isang pamilya. Lahat sila'y nakatira sa isang apartment na may 2 kwarto. Ang isang kwarto sa mga magulang nila, habang ang isa naman, kwarto nila ng bunso niyang kapatid. Doon muna sila pansamantala habang kumakayo din ang ama niya at siya upang mabawi ang minsan nilang pinakawalang lupain. Nawala kasi yun sa kanila nang minsan nagkasakit ang bunso at kailangang maoperahan. They needed the money, so they sold a lot. May sentimental value ito sa kanilang lahat. At hindi sana papayag ang bunso na ipagbili yon nang hindi naman pumayag ang ama. Kaya wala silang ibang option kundi ibenta yon kahit labag sa kalooban. Ayos na naman po ako. Makahulugan siyang tiningnan ng kanyang ina. Sure ka? Sure na sure po. Mag-half day na lang po siguro ako ngayon. Mamaya akong after lunch papasok. Huminga na lang ng malalim ang kanyang ina saka siya hinayaan. Sila na lamang ang naiwan sa hapag nang biglang sumagi na naman sa isipan ni Jenny ang tagpo kagabi habang kumakain siya ng scrambled egg. Nasamid siya kaya bigla siyang napaubo. Otomatiko naman siyang tiningnan ng ina. Oh, ayos ka lang ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Bahagyang pagtataka ng kanyang ina na may kasamang pag-aalala. Inabutan siya nito ng tubig. Tinanggap niya naman ito sabay inom. Ayos ka na? Tanong ni Melda sabay hagod sa kanyang likuran. May naisip lang po. Ano naman ang naisip mo, Aber? Jenny then found herself in front of her monitor sa cubicle niya. Gusto niyang sabunutan ng sarili. Dahil minala siya nakasabay niya sa elevator ang boss niya kanina. Kundi lang siguro siya sinermo na ng kanyang ina. Baka nga pagkatapos pa siya ng tanghalian maglalogin sa trabaho. Ngunit dahil sa rason kung bakit hindi siya napaaga sa trabaho, tila sinermonan nga siya. Sa pagkakaalala niya gusto pa nitong humingi siya ng tawad sa boss niya. Humingi ka ng tawad sa boss mo, Jenny? Yan ang usan lang kanyang ina habang sumisimsim ng kape. Halos masamid siya, ngunit mabilis din naman siya nakabawi. Ba't naman ako hingi ng tawad, ma? Hindi naman ako yung nagdadala na babae sa opisina tas mahuhuling may ka. Alam mo na yon. Alam ko, pero iha, nakita ka naman yata. Nahuli ka. Sabi mo diba nagkatinginan kayo? Oo nga po, pero parang hindi naman po talaga ako nakita. Madilim naman sa party ko eh. Pero dim ang lights, diba? Tumango siya sa tanong ng ina. Makikita ka pa rin, kahit nakababa ang mga blinds. Yung dim lights mula sa loob, magre-reflect pa rin sa party mo. Natahimik naman siya. Wala siyang masabi. Gusto niyang i-consider na siguro nga'y mali rin ang sumilip, pero para sa kanya, inosenteng curiosity ang nangyari. Sinabunutan niya na nga ang kanyang sarili sa mga bagay na sumasagi muli sa kanyang isipan.
Hindi niya naman yung sinadya. Ang tanging naiisip na lamang niya, maghintay ng tiyempo upang makausap niya si Lux. Kaya naman na sumapit ang tanghalian, saglit niyang sinilip ang opisina nito. Nagbabaka sakali, nakababa pa rin ang blinds nito. Akmang aalis na lang sana siya nang biglang may bumangga sa likod niya na isang tao. Matigas ang dibdib na siyang nauntugan ng kanyang likuran. Napalunok agad siya, kay tila barado ang panlunok. She silently prayed na hindi ito ang iniisip niya na bangga niya. Anong hinahanap mo? Malamig na tanong ng isang pamilyar na tao. Hindi siya umimik, kaya muli itong nagtanong. I ask you, anong hinahanap mo? Or maybe, it's who? Magiging bastos siya kung tatalikuran niya lang ito, kaya kahit labag man sa loob niya, hinarap niya ang lalaki ng dahan-dahan. His towering heights made her look very short. Hanggang dibdib lang siya nito. Nang magangat siya ng tingin sa binata, tila nakita niya agad ang mapanuring mata nito, naghahanap ng kasagutan mula sa kanya. Hindi pa man natatapos ang dalaga sa kanyang sasabihin, sinapawan na siya nito. Natapos mo na ba yung piniprint po kahapon? Pass it to me by 4 in the afternoon, sharp. We'll also have something to discuss. Ani Lux, bahagya siyang napanganga. Hindi siya makapaniwala. Hanggang sa ganoon pa rin ang postura niya kahit makaalis na ang binata. Meron daw silang dapat pag-usapan. At paulit-ulit yung tumatakbo sa kanyang isipan. Na kahit sa pagkain niya ng tanghalian, hindi niya na makilala ang sarili sa sobrang kalutangan. Shit! Ano nangyari sa'yo? Tanong ni Stephanie. Di pa nawawala hangover mo? Segunda naman ni Kilian. Sabog na sabog te. Narinig niya ang bahagyang pagtawa ng iilang tao sa gilid. Ngunit tila wala siya sa wisyo kung isipin ang mga bagay-bagay sa paligid. She was asking herself kung ano ang posibleng pag-uusapan nila ng binata mamayang 4:00. At kahit pa manasabog, tiniyak niyang maayos ang kanyang trabahong ipinrint maya-maya. 1:00 na makabalik siya sa cubicle. Hindi pa rin mapirmi ang kanyang utak. Nakataas na ang blinds ng binata at nakita niya ito nagtatrabaho. Nakakunot pa nga ang noon nito. Gwapo. Bulong ng kanyang isipan. Ngunit, bigla siyang natauhan sabay iling. What the heck? Kastigo niya sa sarili. Kung tutuusin nga'y gwapo naman talaga ang binata, pero napakasungit nito. Yon ang rason kung bakit ayaw ni Jenny sa lalaki. Kung siguro'y gwapo ang binata at may magandang pag-uugali, magugustuhan niya ito panigurado. Hanggang sa sumapit ang 4:00, kompleto ng mga dokumento na print niya at natitiyak niyang maayos na yon. Dinouble check niya pa nga bago tumayo at pumunta sa harapan ng opisina ng binata. Ilang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago siya tuluyang kumatok sa 3 beses sabay pasok. Hello sir, heto na po yung... Tila hindi niya nasundan ang kanyang salita nang bigla niyang makita ang matalim na titig ng binata sa kanya. Dahan-dahan siyang napalunok. I'm sure you've seen a lot last night. At yun na nga ba ang sinasabi niya? Po? Sinusubukan niya pang magpalusot. Ngunit bigo naman dahil nahihimigan pa rin niya ang kaba. How much did you see last night? Did you take a video? At bakit naman ho ako mag-video, Aber? Asik niyang tanong sa binata. Nanlaki ang mata niya dahil sa pang-aakusa nito. Bahagyang umangat ang gilid ng labi ni Lux. Simple. To sell it online. I mean, alam kong maraming bibili. I got the perfect body. Perfect. Tila hindi na maitsurahan ang mukha niya sa mga sandaling yon. Kapal mo naman. I mean, sabihin na nating may maganda kang pangangatawan pero... So did you see me? Ano naman? Magpepretend na kung wala nakita. Napangisi na nga ng tuluyan ng binata. We all know that this is a company. Tama ka. Pero, tama ba yung gawin mo yung bagay na yon hindi naman to hotel o motel?
It's my company, after all. Mas gumapang palalo ang inis sa sistema ng dalaga. Hindi niya inaakalang magiging ganito kayabang at arugante ang binata. Tila parang bulang nawala ang inis niya at biglang napalitan ng pagkagulat nang tumayo ito mula sa kinauupuan nito. Suddenly, the room felt small for them too nang magsimulang maglakad si Lux patungo sa kanya. Unti-unti itong lumalapit. Si Jenny naman, walang alam kung paano ihahandle ang sitwasyon. Ang ginawa niya lang, umatras ng umatras, hanggang sa sumigaw siya sa takot na muntik siyang bumagsak. And luckily, nasalo siya ng binata. Ngunit maging ito, hindi naman nakayanan ng postura kaya ang simpleng pagtulong ay siyang aksidente namang paglapat ng labi nila nang pareho silang bumagsak. Their lips were pressed onto each other. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng dalaga ng mga sandaling yon. Habang ang binata ay ganun din. Mabilis na umalis ang binata sa ibabaw niya na siya namang mabilis ring pagtayo muli. Walang pag-aalinlangan sinampal niya si Lux, kaya nagulat ito. How dare you? Anang binata habang nakahawak sa pisking na sampal niya. Tila hindi naman makapaniwala si Jenny sa ginawa niya. Tila may buhay ang kanyang mga kamay ng sandaling yon. Sorry, hindi ko sinasadya. Hindi mo sinadya, pero lumapat yung kamay mo sa mukha ko. Of course, who would not? Hinalikan mo ako. Hinalikan? For the record, pareho tayong bumagsak. Whether we like it or not, aksidente ang nangyari, hindi kita hinalikan. Sinungaling? Lumapat nga yung labi mo sa labi ko eh. Malamang. Pareho tayong bumagsak, di ba? Ano akala mo? Sinadya ko yan? Mariin niyang pinunasan ng kanyang labi na tila nandidire. Don't act like you're disgusted by it, woman. Marami babae nagkakandamatay para lang mahalikan ako. Well, I'm not one of those girls, sir. Asik niya pabalik dito. Walang pasabi, naglakad siya palabas. Iniwan niya ang binata roon mag-isa. Alam niyang bastos yun pero hindi naman yung sadya. As much as she wanted to say sorry, hindi niya magawa agad dahil nahihiya siya. And remembering how their lips pressed on each other, nag-init ang magkabila niyang pisngi. Pero nawala sa isip niya ang lahat ng biglang nagring ang phone niya. Kinapa niya agad ang bulsa at kinuha ito. Nang makita niya ang lot owner ang tumatawag, agad niya yung sinagot. Hello, Mrs. Salvador. Oh, hello, Iha. Pasensya at napatawag ako ngayon, ha? Tatanong ko lang sana kung kailan mo ihuhulog yung budget for this month. May emergency kasi. Kailangan kasi kaagad ng pera. Sa boses ng matanda, nahimigan niya ang sinserong pagtatanong ukol sa pera. Tila hindi naman maipaliwanag ni Jenny ang mararamdaman sa mga oras na yon. Wala pa siyang masyadong nalilikom na pera gayong nagastos na yun sa grocery sa apartment para sa kanilang pamilya. Napakamot siya ng batok. Kahit pa man na binigyan siya ng panahon, hindi rin siya nagpapakampante gayong may iba ring gustong kumuha sa lote. Ma'am, wala pa po kasi akong masyadong naiipong pera since may gastusin din sa pamilya ko. Pero makakahulog naman po ako next week since ngayong end of July, magkakasweldo din po kami. Ganun ba, Iha? Opo, pasensya na po. Ayos lang din naman. Pero, ayos din bang kahit may 1,000 na patong sa susunod na linggo? Saglit na pinag-isipan ng dalaga ang tanong ng matanda. Hindi rin naman mali ang maglagay ng patong. Gayong sa buwan na yon, nahuhuli siya sa pagbayad ng para sa lote. Kaya naman nang matapos ang pagsang-ayon niya sa hiling ng matanda, agad silang nagpaalam sa isa't isa. Habang sa kabilang banda, si Lux ay hindi makapaniwala sa nangyaring aksidenteng halik. Hindi niya inasahan yon. Tila nawala sa isip niya ang sampal ng dalaga sa kanya. Nagangat siya ng tingin sa pintong nilabasan ng babae kanina. Sumunod siya palabas, ngunit napahinto na lang din siya na makitang hindi pala nakakalayo ito. May kausap ito at narinig niya ang conversation ng babae at ng katawagan nito. Kahit pa man nakatalikod sa kanya ito, ramdam niya ang pag-aalala.
sa mga sandaling yon. Sana may magawa siya para sa dalaga, ngunit parang hindi rin siya sigurado. May bigla siyang naalala. Son, what would you do if someone got your first kiss? Tanong ni Evelyn ang kanyang ina sa kanya. Nakahiga lang siya sa hita nito. Nasa isang picnic sila at nakasilong sa ilalim ng malaking punong kahoy. Mula sa pagkakapikit, binuksan niya ang mga mata at bahagya siyang nagtaas ng kilay. I don't kiss someone, Mom. Napatawa ang kanyang ina. Alam ko, Lux, pero paano nga ako aksidente? Huminga siya ng malalim. Ang tanong ng kanyang ina, ang siyang dahilan ng mas malalim ang pag-iisip sa mga sumunod na oras. Nahihirapan siyang maghanap ng sagot. At the age of 15, aware na siyang may nagkakagusto sa kanya. Pinipilahan siya ng mga high school girls. Sa eskwela ang pinapasukan niya. Ang mga ito'y sabik sa kanya. Sino rin bang aayaw sa isang Lux Samaniego? Then I'll marry her, whether she likes it or not. Gusto ko kung sinong umalik sa akin, siyang pakakasalan ko agad. Kahit lalaki? Tumango si Lux. Yeah, if a boy can settle with me, I can settle for him too. Di naman ako maarte sa mga gender, mommy. Whether it's a girl, a boy, na gay, o kung sino. Kung kiss kasi, pakakasalan ko agad. Kasi gano'n naman dapat, di ba? Natatawang umiling-iling ang kanyang ina. If the kiss and his or her love is sincere, then doon mo masasabing, pakakasalan mo ang isang tao, anak. And so far, si Jenny ang unang nakahalik sa kanya. Kahit aksidente pa yon, and up until now, nakasunod siya sa pinaniniwalaan niya. Kaya naman kinabukasan, naganda siya ng isang kontrata para sa dalaga. Kahit pa man aksidente lang yung halik nila, pakakasalan niya ito. Ano yan? Tanong sa kanya nito nang muli sila magkaharap ng sumapit ang lunch break. Bagot ang dalaga na nakatingin sa kanya. Pinakita niya dito ang kontrata. A contract. At anong kontrata naman yan? A marriage contract. What? I know it's ridiculous to think. Pero hinanda ko to para sa'yo. You got my first kiss. Sa dalaga na may hindi niya inaasahan ang alok na ito. Really? Sa isang aksidenteng halik lang? Magpapalagay na ng kontrata ang isang to? Huminga siya ng malalim habang tinititigan ng binata. Hindi niya alam kung paano sagutin ang alok nito sa kanya. But his next words tempted her to think about the contract more. May allowance ka everyday. You'll be receiving 5 to 6 digits per week. Kapag ginasal tayo, may 1,000,000 ka sa akin. That's the benefit you'll get once you sign the contract. Napalunok si Jenny. Tila hindi makapaniwala. 5 to 6 digits per week? Plus may allowance every day? Holy cow! Ang daming pera nun! Muli niyang pinagmasa ng kontratang nasa harap niya. Hindi mahirap ang pagpirma ngunit mahirap pumili ng desisyon. At kapag umatras ako? I still won't let you. You kissed me. No, you kissed me. Aksidente ang nangyari gaya ng sabi mo. Whatever. Nagdikit ang labi natin. And I have a belief na kung sino man ang unang mahahalikan ko, siyang pakakasalan ko. So whether you like it or not, you have to sign the paper and marry me. Hindi rin naman kita gusto. Napatawa si Jenny. Really? You'll go for this dahil sa isang halik lang? Totoo ka ba? Bigla namang tumalim ang titig ng binata sa kanya. Tumayo ito at dahan-dahang naglakad patungo sa kanya. The office was kind of big for them too. Ngunit sa bawat takbang ng binata, tila lumiliit ang espasyo. Pinagpapawisan siya sa hindi malamang dahilan. Mabilis din ang pintig ng puso niya. Nanuyo na ang kanyang lalamunan sa kalulunok dahil sa sandaling yon. Lux leaned on the side of the table, malapit sa kanya. Maya-maya yumuko ito, hinawakan ang sandalan ng kanyang kinauupuan, kaya mas bumilis ang tibok ng puso niya. I am true. Tila parang tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Jenny sa mga sandaling yon. Sa lapit na mukha nila ng binata sa isa't isa,
Nakita pa niya ang detalyadong napakagwapo nitong muka. Natural look, pero parang sobra-sobra na sa kanya. Oo. Sinusubukan pang umiwas ng dalaga, pero napagtanto niya nakahawak pala sa sandalan na inuupuan niya ang binata. And where do you think you're going? Magbabanyo? Rason niya. Saka namang pagbigay ni Lux sa kanya ng isang mapanuring tingin. She tried to make her eyes look innocent para hindi nito mahalatang nagsisinungaling siya. It took seconds bago siya pakawala ng binata. Tumango ito at hinayaan siyang makatayo. Akmang lalabas na sana siya nang biglang may sinabi ito. May banyo dito sa opisina ko. You can use that. Tila napaawang ang kanyang labi. Parang nakalimutan niya na talaga na ang opisina ng binatay merong banyo. Ngayon wala na siyang kawala. Kaya naman pinasok niya ang banyo at inilock niya yon bago siya humarap sa malaking salamin. Napatingin siya sa sarili at napahinga ng malalim. Hindi pa rin siya makapaniwala. Taimtim niyang pinag-isipan ang nabasa niya sa kontrata. Masasagot niya ng mga bayarin sa lote na babawiin niya. Ang loteng may sentimental value sa kanyang pamilya. Plus, may allowance siya everyday. Hindi niya alam kung magkano, ngunit ang alam niya lang, makakatulong yan sa kanilang gastusin sa pagpapaaral ng kanyang kapatid at sa mga kailangan nilang punan. She was on the brink of losing it nang biglang makarinig siya ng pagkatok. Are you done? Napalunok naman siya sabay titig sa pinto. Nagtatalo na ang isipan niya kung anong gagawin. Sasagutin niya ba? Pero mas malinaw pa sa tubig kung anong mangyayari kapag gagawin niya. Ang isa sa mga nasa isip niya, ilang buntong hininga pa ang kanyang ginawa bago niya binuksan ang pinto. Pareho silang nagulat. Nang buksan niya ang pinto. I thought of it. Saad niya, nauutal pa. Umayos ng tayo ang lalaki. Ang kaninang gulat ito ekspresyon napalitan ng pagkaseryoso. Tinaas nito ang isang kilay na tila nananadyang i-intimidate siya. Ngunit pabilis din naman siyang nagangat ng kilay at tinarayan pabalik ang lalaki. Ano? Huminga siya ng malalim. Sa isip niya wala nang atrasan nito. Deal. Shit! Ikakasal ako sa masungit kong boss! Sigaw ng isip niya. Sa tagpo nilang yon, mabilis naman sila nagkasundo. Maging ang pagtira ni Jenny sa isang bubong kasama si Lux na gawa niya. She should be against it, pero wala siyang ibang choice. Napirmahan niya na ang kontrata. Magluluto ako mamaya. Ani Jenny, kabababa niya lang mula sa kwarto. She and Lux have separate rooms for the meantime. Walang ibang nakakaalam sa setup nila, kaya kani-kanila munang gawaing yon. Maging sa pag-uwi, hiwalay. Anong lulutuin mo? Nagkibit balikat si Jenny. Siguro depende na lang sa matipuhan kong bilhin mamaya bago umuwi. Maaga kang uuwi? Oo, pero dadaanan ko pa sila mama sa bahay. May importante raw na pag-uusapan. Ano naman yon? Iyon nga ang malalaman ko pa mamaya eh. Wala pa silang sinasabi. Si Lux naman ngayon ang tumango. Maging ang lalaki ay nagtataka sa kung anong posibleng usapin ng pamilya nito. Sama kaya ako? Bakit naman? I'll be part of your family soon too. Kakasal tayo, remember? Ha? Seryoso ka ba? Yes, bakit? Mukha ba ako nagbibiro? Hindi naman, pero 'di ba wala pang ibang makakaalam sa atin? Hindi naman alam ng pamilya mo na live-in tayo. O di kaya kakasal tayo? Napaisip ang dalaga. Sa bagay may point din naman siya. Kaya naman pumayag na siya. Sa buong araw hanggang maghapon, nasa kumpanya lang silang dalawa. She can't help but to watch her fiancé from her desk. Walang nakakaalam kung anong meron sila. It was still a secret. Psst! Napukaw ang atensyon niya nang sitsitan siya ng kaibigang si Kilian. Anong tinitingnan mo dyan? Tanong nito sabay gaya ng kung anong ginagawa niya kanina. Tila napraning naman si Jenny dahil tinitignan din ng kaibigan niya ang direksyong pinagmamasdan niya. May chika ka ba kay Sir Lux? Ha? Naku, wala. Ninenervyos niyang sagot.
Pinaningkitan siya ng mata ni Kilian. Tila hindi bumenta dito ang palusot niya, pero sa huli, tumikim na lang ito na tila ba wala na ibang makitang opsyon, kundi ang tanggapin ang palusot niya. Ngumiti lang si Jenny. Hindi niya maiwasang pagpawisan. Sa isip niya muntika na siya doon. And in her mind, paulit-ulit niyang pinapaalala sa sarili niya na kailangan niyang mag-ingat. Maging kay Lux, nakikita niyang parang wala itong tinatago. Sa aura nito, hindi halata na may tinatago itong lihim. Para sa kanya, mahihirapan siya maglihim. Hindi naman siya sanay sa mga ganito. Kaya, nakakaramdam siya ng pressure. Sumapit na ang hapon at nag-log out na siya bandang 3:00. Bago pa man siya tuluyang makaalis, nagtagpo ang paningin nila ng lalaki. Nakamasid sa kanya si Lux mula sa loob ng opisina nito. Alam naman niya kung anong susunod na gagawin. Gaya na lang ng pinlano nila kanina. Umalis na si Jenny sa floor kung nasan siya at sumakay na ng elevator. She picked the parking ground. Doon siya maghihintay hanggang sa sumunod na si Lux. Hindi naman nagtagal dumating na ang lalaki. Sigurado ka bang wala nakakahalata na pareho tayo nag-log out sa trabaho? Nagangat ang tingin sa kanya si Lux. Isang seryosong tingin ang ibinigay nito sa kanya. Imbis na sasagot ito gamit ang salita, umiling lang ito sabay bukas ng pinto ng sasakyan. Sasakay na rin sana si Jenny sa likurang bahagi. Nang biglang magtanong ang lalaki. Pagbumukain mo akong driver mo? Tila gustong matawa ni Jenny, ngunit hindi niya magawa. Hindi naman niya yung sinasadya. First time niya makasabay ang binata sa iisang sasakyan. At na makasakay na siya, tila naramdaman niyang lumiit ang espasyo ng sasakyan. Parang nahihirapan siyang huminga ng maluwag. Habang nasa daan sila, hindi maiwasan ni Jenny ang magnakaw ng tingin sa lalaki. Wala siyang alam kung paano magiging takbo kapag nakita ng kanyang mga magulang ang boss niya. Hindi naman nila kilala ang boss niya. Ang alam lang nila may boyfriend siya at gusto niyang tumira kasama ito sa isang bubong. Naalala niya pa kung gaano siya pinilit ng kanyang ina na sabihin kung sino. Dahil baka mamaya kung ano raw mangyari sa kanya. Ngunit hindi siya nito napilit at napagtagumpayan niyang itago ang katauhan ni Lux na siyang pakakasalan niya. Napalingon naman agad ang binata sa kanya. Hindi ka nila kilala. Napaawang ang labi nito nang ulitin yun ng dalaga. Bakit? I'm on billboards and everywhere. Maging social media. Hindi nila ako kilala? Tumango ang dalaga. Wala silang idea kung sino ang boyfriend ko. They might know who you are based on the billboards, pero hindi natin sigurado na kilala ka nga nila ng lubusan. Huminga naman ng malalim si Lux saka tumango. Yeah, I think that's way better than telling everyone we're in an arranged marriage setup. Si Jenny naman ngayon ang tumango. Nasa kalagitnaan pa rin sila ng biyahe nang maisipan ng binata na hindi dapat sila pupunta roon nang walang dala. And it's the first time na bibisita ito sa tinutuluyan ng babae noon. Kaya nagpunta sila ng supermarket at nabili ng mga pagkaing pasalubong at ng mga lulutuin pa. Gusto ba ng mama mo ng bulaklak? Bigla ang tanong ng binata sa kanya nang matigil sila sa isang butik na nagtitinda ng mga bulaklak. Tumango naman ang dalaga. Sort of. Pag nagdadala ng flowers ng papa ko sa kanya, nilalagay niya agad sa isang vase. Marami pa sanang sasabihin si Jenny nang biglang pumasok ang binata sa loob ng butik. Nakita niyang may kausap na itong attendant. Ngumuso naman siya bago sumunod sa pagpasok. Napaawang naman ang labi niya na makita kung gaano kaganda ang mga bulaklak sa loob ng flower shop. Sa kabilang parte nito naroon ang mga damit. Pero, natuon ang kanyang atensyon sa magagandang arrangement ng mga bulaklak na nakapaligid sa kanya. Para siyang nasa paraiso. Hello ma'am, welcome to our shop. May I help you with your preference? Naagaw ang atensyon niya na isang attendant na siyang lumapit sa kanya. Wala naman. Kasama ako ng lalaking yun, no? Sagot niya sabay nguso sa direksyon ni Lux. Napatango naman ang attendant, sabay ngumisi sa kanya. Ay, kasama mo pala si sir. Ang sweet naman ng boyfriend mo, ma'am. Kalain mo yun?
2 bulaklak para sa'yo? Napakunot ang kanyang noo. 2? Opo. 1 bouquet ng roses, 1 bouquet naman po ng pink tulips. Ang romantic nga po eh. Romantic flowers ang pipiliin ng jowa mo, ma'am. Tila hindi naman siya makapaniwala sa sinabi ng attendant. Pero mabilis naman siyang umiling nang marinig muli ang salitang boyfriend. Hindi ko po siya. Let's go. Hindi na natuloy ang isasagot niya sa attendant. Gayong hinawakan na ng binata ang kamay niya at naglakad sila palabas. Dahil sa higpit ng pagkakasalikop ng kamay nila, tila wala siyang lakas kaya nagpadala na lang siya sa agos. Teka lang, reklamo niya nang nasa kalagitnaan sila ng mall. Masakit ang paa ko. Dahan-dahanin mo naman yung paglalakad mo. Ang laki mong tao tapos hindi ako maka-keep up kasi ang bilis ng lakad mo. Napatigil naman sila sa paglalakad at nilingon siya ng lalaki. Tinitigan siya nito sa mga mata bago tuluyang binaba ang tingin sa paa niya. Mabilis ang paglipas ng panahon na hindi namamalayan ni Lux na ilang araw na silang magkasama sa iisang bubong ng dalaga. So far, hindi naman ito naging makulit. Napapansin niya rin ang nature nito, kung ano ang mga nagagawa nito kapag nasa bahay. And he quite adored it. Teka lang, masakit yung paa ko Naalala niyang saad nito. Napalingon siya sa dalaga. Her eyes screamed tired and it seemed like she's in pain. Binaba naman niya ang kanyang paningin sa paa nito. Napamura siya ng mahina sa sarili nang mapagtantong nakatakong pala ang babae at hindi niya man lang yon kinonsider. Sorry. Lumingon siya sa paligid at naghanap ng pwedeng mabilhan niya ng sapatos. And when he spotted one, mabilis niyang binaling ang paningin sa dalaga. Ano size ng paa mo? Ha? Size ng paa mo, kako. 9. Bakit? Stay here. Iginiya ng binata ang dalaga sa isang malaking round na upuan. Pinaupo niya ito sabay lapag ng kanilang pinamili sa sahig. Babalik ako. Matapos yung iwan ng dalaga doon, mabilis niyang hinagilap ang nakita niyang butik ng sapatos. He went there and acquired the shoe size of Jenny. Para sa girlfriend niyo po, sir? Tumango naman siya. Huwag niyo na ilagay sa box. Dadaling ko na lang sa kanya. Malapit lang siya dito. Pero, may I ask kung may band-aid ba kayo? Sa tanong naman niya, agad siyang tinanguan ng cashier. Yes sir, we have. Most of our female clients come here para bumili ng sapatos kasi nasasaktan sila sa suot at takong. So we decided to include band-aids as freebie too. Inabutan naman siya ng cashier ng 5 band-aids. I only need 1 but thank you. Nakita niya kung paano minamasahe ng babae ang paa nito. Napapangiwi pa ito na talagang nasasaktan talaga. Hindi naman siya nagatubiling lapitan ang dalaga. Lumuhod siya at kinuha ang paa nito. Tinanggal niya ang takong at tinignan kung saan banda ang namumula at nilagyan niya ito ng band-aid bago pa ito tuluyang magasgasan. Wala rin siyang narinig na kahit anong reklamo sa babae. Nang magangat siya ng tingin, doon niya napansin ang bahagyang pamumula ng pisngi nito. Nakagat niya ang labi dahil nakita niya kung gaano ka-cute ang babae. At hindi rin sila nagtagal pa, umalis na sila sa dinadaanan nila. Habang bumabiyahe sila, hindi maiwasan ni Lux na magnakaw ng tingin sa dalaga. Tumikim naman siya nang mapansin siya nitong nakangiti. Did you like it? The shoes, I mean. Ayos naman siya. Maganda siya. Really? Simpleng puting shoes lang yan. Ano maganda dyan? The simplicity. Of course. Maganda rin ang simplicity, no? Hindi mo man madama pero kalaunan ma-appreciate mo na lang talaga. Na kahit simpleng bagay lang ang meron ka, maganda. Hearing Jenny talking, tila parang natauhan din ng binata. Saglit niyang ninakawan ng tingin ng dalaga. Akala niya hindi na ito nakatingin sa kanya, pero biglang nagtagpo ang kanilang mga mata. Sabay pa silang nag-iwas ng tingin. Hindi naman nagtagal. Nakabalik na sila sa dating apartment ni Jenny. Doon tumuloy sila at nagulat pa ang mga magulang ni Jenny
nang makitang may nakabuntot na binata sa kanya. Ito nga po pala si Lux. Kaibigan mo? Tanong ng kanyang ama na siyang nagtataka. Napalingon sila sa isa't isa. Napalunok pa ang dalaga dahil wala siyang makapangsagot. In real situation, single siya at makakonsider na kaibigan niya lang si Lux. Ngunit dahil sa isang kontrata, tila hindi niya alam kung paano ilalarawan kung anong meron sila ngayon. Sa huli, tumango na lang si Jenny. Opo, pa. Siya po yung isa sa malapit sa akin. Ramdam agad ni Jenny sa mukha pa lang ng magulang niya na hindi sila masyadong kumbensido sa kanyang palusot. Muli pang tiningnan ng ama ang binata at sinusuri ito bago tuluyang tumango. Maupo kayo. Pag-aalok ng kanyang ina. May dala po pala kami. Saad naman ni Lux. Agad yung dinaluhan ng kanyang ina. Kukunin pa sana nito ang pinamili nila nang magpresenta si Lux na ito na ang maglagay sa kitchen. Nagtaka naman agad si Jenny dahil napagtanto niyang isang bouquet lang ang dala niya. Gusto niyang itanong sana sa binata ang patungkol sa naiwan nang bigla siyang kinalabit ng ama. Sinenyasan siyang lumapit dito kaya tumango siya. Po, bakit po? Kabado siya sa mga sandaling yon dahil hindi niya mapapredikta ang sasabihin ng kanyang ama. Hindi ko kilala ang lalaking yan. Wala kang pinakilala sa amin ng mama mo. Ngunit nararamdaman ko hindi mo yan kaibigan. Sa kutob ng ama niya tila hindi siya makaimik. Pero nang makita nila na parehong tumatawa ang ina niya at ang binata, napatingin naman sila sa isa't isa ng kanyang ama. Hindi nila inaasahan yon. Na sa unang pagkakataon na makalapit ang kanyang ina at ang binata sa isa't isa tila ba nagkasundo ang mga ito. Sumabay siya sa kanila sa paghihiwa ng mga sangkap para sa iluluto. Napatingin din naman siya kay Lux, seryoso itong nakamasid sa hinihiwa. Pinanood niya kung paano naging in charge si Lux sa kusina. And she was impressed dahil kailanman hindi pa niya nakikitang nagluluto ang lalaki. Pero sa pagkakaalala niya, may mga masasarap na pagkaing naihanda ang binata noon. Ang nirarason pa nito, ordered food daw. Kailan ka natuto magluto? Nagangat naman ito ng tingin. High school. My mother taught me. Napatango naman siya. Kaldereta ang niluluto mo, no? Tumango ang binata. Bakit? If that one tastes the same sa mga binigay mo sa akin noong nakaraang linggo, tatama ang hinala ko. Hindi order food sa mga pinapakain mo sa akin. Nagsinungaling ka. Napangisi naman ang binata. Bago pa man ito makasagot, nag-react na ang kanyang ina. Bakit may pinapakain? Nakatira ba kayo sa isang bubong? Sabay silang natigilan at dahan-dahang nilingon ang ina niya na ngayon. Nakataas na ang kilay. Nanuyo agad ang lalamunan ni Jenny sa mga sandaling yon. Wala siyang makapangsalita. Nang matapos ang dalawa sa pagluluto, kumain pa muna sila bago humantong sa isang hot seat situation. Magkatabi sila sa isang malaking sofa, habang sa isang couch naman ang mga magulang niya. Nakatingin ang mga ito na tila ba may ginawa silang mali. Pero mali pa rin yung walang nasabi si Jenny. Wala nga naman silang inamin na tumira sila sa isang bubong. Ngunit ang instincts ng isang babae, hindi basta-basta. Sabihin niyo ang totoo. May diing saad ng kanyang ina. Mas lalo lang nanuyo ang kanyang lalamunan. Simula pa kanina, naramdaman niya na talaga ang tensyong namumuo. Alam niyang hindi naman sila nahuhusga agad pero iba ngayon. She thinks that it was all her fault. Hindi niya nasabi kaagad, pero kailangan din naman para hindi mabisto ang plano ng binata. But then, nagulat siya nang biglang hinawakan ng binata ang kamay niya at pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Agad siyang napaangat ng tingin dito at nakitang seryoso ang mga mata nito. At walang pag-aalinlangang, nagsalita ang binata. Pakakasalan ko ang anak niyo. That alone leads their respective families to meeting each other for dinner. Nasa kotse pa sila at hindi na mapakali si Jenny. Sure ka ba dito, Lux? I mean, not that I doubt your plan, pero di ba sabi mo isisikreto lang natin hanggang makasal tayo? Well, it's not secret anymore. Alam na ng pamilya mo ang tungkol dito. And your family wants to meet mine.
Sinabihan ko na rin ang pamilya ko. Nandito na sila. Napalunok si Jenny. Pati pamilya ko nandito na rin. Kinakabahan pa rin si Jenny matapos ang usaping yon. That will be the first time na makikilala niya ang pamilya ng binata. Wala pa siyang nakikilala sa mga ito. Maging ang kapatid nito. He only told that he has a brother and sister. Pero hindi niya alam ang mga pangalan. They arrived at the restaurant kung saan binook ng binata ang isang dinner para sa kanila. Nanginginig si Jenny sa mga sandaling yon. Hindi pa rin nawawala ang kanyang kaba. Napakislot na lamang siya nang maramdaman ang kamay ng binata sa ibabaw ng kamay niya. Chill, you'll be fine. Huminga ka rin. We'll stay here for 15 minutes hanggang sa kumalma ka. Tumango naman ang dalaga. Sinubukan niyang kumalma pero hindi matanggal ang pagkabog ng kanyang puso sa labis na kaba. Napayuko na lamang siya ng tingin sa kamay nilang magkahawak pa rin. Binalingan niya ng tingin si Lux at nakitang sa labas ito nakatingin. May humaplos sa puso niya sa mga sandaling yon. Ang masungit na lalaking akala niya puro kasungitan lang ang kayang ibigay sa kanya. May puso din naman pala. Hindi niya na pinaabot ng 15 minutes. Nag-aya na siyang tumungo sa loob. Normal lang din. Nakakabahan siya. Malamang hindi niya alam kung anong aabutan niya. Magkahawak kamay nilang tinahak ang landas papasok. Pagkapasok nila sa restaurant, may pinasukan pa silang isang pinto kung saan pribado lamang at eksklusibo. Lux, anak! May tumayong ginang. Nasa tingin niya ang ina ng binata. Maamo ang mukha nito at mahinhin ang paraan ng pananalita. You're here. Niyakap nito ang anak na siya namang yumakap din pabalik si Lux dito. You must be the fiancé. Hello, Jenny. Masaya ang himig nito na ikinagulat na lang niya. Niyakap din siya nito at hindi niya yun inasahan. Oh my God, magkakaroon pa ako ng isang anak pang babae. Napangiti siya sa sinabi nito at yumakap din siya pabalik. Salamat po, ma'am. Umiwalay ang ginang at tiningnan siya. Ma'am, ano ka ba? Drop the formalities, iha. Call me Tita Eve. Pero magiging masaya ako kung tatawagin mo ako mama. Magiging part ka na rin naman ng pamilya namin. She was overwhelmed by it. Hindi niya inakalang ganun kabait ang pakikitungo sa kanya ng ina ni Lux. Akala niya strikta ito. Yung tipong katulad sa mga pelikula. Nababayaran siya para layuan ang anak. Hindi na sila nagtagal sa batian. At first, may nararamdaman silang tensyon ni Lux, ngunit kalaunay nawala naman. Mabait naman pareho ang kanilang pamilya. Na naisip nilang baka normal lang yun bilang unang impresyon sa isa't isa. So, kailan ang kasal, anak? Excited na ako magkaapo? Tanong ng ina ni Lux. Sa sandaling yun, nasa mid ang dalaga sa iniinom nito. Apo agad? Oh gosh, I'm sorry, iha. Pagpasensyahan niyo na ako. Alam niyo namang hindi na bumabata ang mga matatanda, hindi ba? I'm just happy that Lux, my boy, finally found someone after his biggest heartbreak. Natigilan si Jenny. Biggest heartbreak? Tila hindi naman makapaniwala si Lux na masasabi yon ng kanyang ina. Hindi naman naikwento pero alam niyang may clue na ang dalaga. Alam niyang magtatanong ito kalaunan. Kaya naman tumikim siya, saka nag-angat ng wine glass. I want to give a toast first, can we? First, I want to give a toast to my fiancé na kaya niya ang kasamaan na ugali ko. She was there, but I'm more whipped. Bumaling siya kay Jenny na nakamasid sa kanya. Our first meeting wasn't that kind of beautiful. But we both know we made progress. So I won't prolong the waiting. Napagpasyahan ko 2 months after, ikakasal na kami. Narinig nila ang pagsinghapan ng mga kasamahan. Maging si Jenny napasinghap din. Tumayo ang dalaga at nginitian ang kasamahan nila bago siya nito hawakan sa palapulsuhan at padarag na hinila palabas. What now? Tanong ni Lux dito. Ano after 2 months? Alam mo bang last week of the month na ngayon? So? Bakit ang bilis? Bakit ayaw mo? Ang daming preparation, Lux. Hindi ko alam kung sapat na ba yung 2 buwan para makapaghanda. Ni wala nga nakakaalam kung ano ba talaga ang estado na magiging relasyon natin eh.
I can hire people who can do our wedding better, kahit sa maliit na panahon lang. That's not the case. Ano, di ka pa handa. Napayuko siya sa narinig at agad na tahimik. I don't know, Lux. Samot-saring mga damdamin yung nararamdaman ko. Ang bilis. Pero pumirma na ako ng kontrata eh. Tila may kirot na naramdaman ng binata nang marinig ang sinabi niya. Right, it's still contract. Sa dalaga na may gusto niyang umiyak, hindi niya alam kung bakit napapadali ang lahat. Pero alam niyang nakapirma na siya ng kontrata. She cannot back out. Ang bilis. Ang bilis-bilis. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Lux. Right. You're right. You signed a contract and yes. Bakit? Nothing. Tama ka rin na kailangan nating gawin yan. Dahil pumirma ka ng kontrata. Sa sinabi niya ni Lux, tila parang sirang plaka yun sa isip niya kung magpaulit-ulit. Parang dismayado ang boses nito na para bang hindi yun ang inaasahan nitong sagot. Naguguluhan pa rin siya hanggang makabalik sila sa loob. Simula noon, tahimik na itong muli at seryoso. Saka lang nababalik kapag tinatawag o kinakausap. With that, napapaisip si Jenny kung may nasabi siyang mali. Napapaisip din siya na paano na kaya kapag naikasal na sila. Hindi rin naman madali ang buhay mag-asawa. Pero paano nila yun may tatawid bilang dalawang individual na nagsimula sa isang kontrata? Sa first week naman ng kasunod na buwan, naghanap na sila ng wedding coordinator. Lahat ng tao sa kanilang opisina alam na kung anong relasyon. Pero hindi nila alam na isang kontrata ang may pakananon sa pagitan nila. Ikaw Pasimpleng sinangga ni Kilian ang tagiliran niya. Sana pala, kinuha ko ng hint yung tingin ka ng tingin sa opisina niya noong nakaraan. Gabi na, nang napagdesisyon na niyang tanggapin ang alok ng kaibigan na inuman sa gabing yon. Pagod siya. Ngunit nawala ang pagkaantok niya dahil sa alok ng mga kaibigan niya. Sa totoo lang, na-miss niya ang mga ito. Tanga. Siyempre, hindi ko pa alam ang gagawin nun, no? Wala pa akong clue eh. Pero kailan kayo nag-start? Tanong ni Stephanie. Matapos nito, ibuga ang usok ng sigarilyo sa bibig. Napangiwi naman si Jenny. Hindi niya na maalala. Nahihilo na rin siya. Ngunit ayaw niya namang iwan ang kaibigan na nagtataka kaya napailing na lamang siya. Wala akong maalala. Pero siguro mga ilang buwan lang din. We live under one roof. Really? Yeah. Noong naging kami, sinubukan naming tumira sa isang bubong. Gladly, nagkasundo naman kami. Isang room? Natigilan siya sa tanong nito. Hindi niya alam kung paano sasagutin, ngunit may naalala siyang sinabi ng binata sa kanya. If anyone asks if we sleep in one room together, sagutin mo oo. Yes, we sleep in one room together. Napangiti ang dalawa niyang kaibigan sa narinig. So ano? Lumafang na ba? Natawa siya sabay hampas sa balikat ni Stephanie. Kaga ka? Yung bibig mo, hoy! Pero yun nga ang tanong, Jenny. Lumafang na ba? Is it a yes or no? Sa lahat ng kasinungalingang nasabi niya, siya naman pagiging totoo niya sa mga oras na yon. Hindi ako nagpahawak. Hindi rin naman niya ako hinawakan. Siguro pareho kaming reserve. Saka na lang siguro pagkasal na. Tumango ang dalawa sa kanya. Sa bagay, mas maganda rin yung kasal muna kayo bago may mangyari sa inyo. Para may assurance at sincere talaga. Natigilan si Jenny. It was months ago nang maalala niya ang ginawang kalokohan ni Lux sa opisina nito. At hindi niya mahagilap ang babae na minsang nakita niya. Yun ang una nilang pagtatagpo. Nag-init ang kanyang pisngi tuwing maaalala niya yon. Naisip niya kung paano nga kung gagawin nila. Hindi ba masakit yon? Hoy bakla, ayos ka pa ba? Natatawang tanong ni Stephanie. Ano sinasabi mo? Hindi naman nagtagal. Naging maayos ang preparasyon ng kasal ni Jenny at Lux. It's now the last week of the month. Bukas ang kasal nila, kaya kinakabahan siya gabi pa lang. Iniisip niya ang mga posibilidad. They're still fooling everyone by not telling that it's all contract. Wala siya sa sariling kumatok sa pinto ng lalaki.
Nanunuyo ang kanyang lalamunan. Pumasok naman sa kanyang isipan ang sabi-sabi ng mga matatanda na bawal magkita ang bride at groom bago ang kasal dahil nagdadala ito ng kamalasan at tuluyang maudlot ang lahat. She was about to step back, ngunit bumukas ang pinto. Pero hindi naman kasi sila totoong ikakasal. Doon, nagtama agad ang kanilang mga mata. Tila tumibok ng mabilis ang pintig ng kanilang puso. Napaawang na lang ang kanyang labi nang makita ang ayos ng lalaki. Wala itong pang-itaas, mukhang kaliligo lang at nakatapis pa ng tuwalya ang ibaba. Bakit? Ay what? Walang pag-aalinlangan na sinunggaban niya ng halik ang binata. Pinag-isipan niya yon. Wala siyang experience ngunit wala siyang masyadong pakiroon. Napahawak naman sa bewang niya ito hanggang sa tumugon na ng halik kalaunan. They thirst for each other sa mga sandaling yon. What are you doing? Bahagya siyang tinulak ng lalaki na makarating sila sa kama. Pero walang pag-aalinlangan na umupo ang dalaga sa taas niya. Muli niyang sinugaban ng binata ng isang halik at sa gabing yon, pinagsaluhan nila ang mainit na sandali. 5:00 na nang sila'y magkayakap sa kama. Parehong hubad at tanging comforter lang ang nakatakip sa katawan nila. Hinahalikan pa rin ni Lux ang balikat ni Jenny. Napapangiti din naman siya, ngunit naroon pa rin ang kalungkutan. What's on your mind? Would you tell me what it is? Hinarap niya ang lalaki. She locked eyes with him at bahagyang nanubig ang kanyang mga mata. Delikado na yata ako, Lux. Bakit? Iba na yung nararamdaman ko sa'yo eh. Natatakot ako, Lux. Wala na ito sa kontrata. Pero kusang loob kong binigay sa'yo. How does it feel? Are you sore? Napangiwi siya at bahagyang natawa. Hindi niya alam kung anong pakulo ng binata sa mga oras na yon, pero tuluyan nang tumulo ang luha niya. Can I hug you? Pasimpleng ngumiti si Lux at tumango. Bahagya nitong inangat ang braso upang iparating na ayos nang yumakap. Sinulit ni Jenny ang pagkakataong yon. Isang mahigpit na yakap ang ginawa niya, ganon din si Lux sa kanya. That hug was warm enough to comfort her thoughts. Gusto na yata kita, Lux. Pilit kong tinatago pero yung temptasyon na sabihin nahihirapan ako. Ngayon nasabi ko na sa'yo, parang nabunutan ng tinik yung dibdib ko. Humiwalay ang dalaga sa binata. Saka tinignan muli ang mga mata nito. Ilang segundo silang walang imik pero base sa mata nila nangungusap ito. Maya-maya pa siniil siya ng halik ni Lux. Me too, Jenny. Me too. Nang sumapit ang 9:00, naghanda na sila. Masaya konti ang puso ni Jenny, gayong nalaman niyang pati ang lalaki gusto rin siya. All along, she thought it's one-sided pero hindi. Humarap siya sa kanyang wedding gown. Ingrande na ang tema ng kasal nila ngayon, lalo na alam ng lahat na ikakasal sila. 1:00 na nang halos kompleto na ang guest. Pati ang magulang nilang dalawa naroon na rin sa venue. Abot-abot ang tahip ng kanyang damdamin sa oras na yon. She was wearing her wedding gown when all of the sudden, Miss Jenny, alam niyo po ba kung saan nagpunta si Sir Lux? Siya na lang po kasi hindi na make-upan eh. Malapit na ang kasal. Naroon pa rin sa kama niya yung susuotin niya. Tila para siyang binagsakan ng lupa. O kung anong mabigat na siyang nagpabigat sa damdamin niya. Sigurado ba kayo? Baka nasa tabi-tabi lang. Miss, wala pa rin talaga eh. It was 3 years matapos umalis ni Lux sa Pilipinas. He spent most of his time around US. Alam niyang karamihan ng mga tao galit sa kanya. Lumisan siya na hindi nagpapaalam at sa araw pa mismo ng kasal nila ni Jenny. Mahal naman niya ang dalagang ngunit duwag siya. That was his second time falling for another girl. Hindi naman niya pinagsisisihang nahulog siya sa dalaga. Sa katunayan nga, masaya pa siya sa inamin nito na may pagtingin pala talaga ito sa kanya. So what happened? You just left her alone on your wedding day? What kind of man are you? Tanong ng kaibigan niyang si Wayne. I know. I regret it. I should have man up. But I can't just tell her that I followed someone here. What? The fuck? You followed someone here?
Tumango si Lux at yun ang katotohanan. It was an ex actually. Alam kong walang sense. Sigurado akong pakakasalan ko si Jenny. Pero naligaw ako ng landas. I didn't came here for a chance or something. Pumunta ako dito para makipagkita sa huling sandali sa ex ko. Eh nasa naman ang ex mo? She died. She wanted me there beside her as she fights for cancer. That was her last wish. Kaya pinuntahan ko. And when she died, ang huling salita niya ay paghingilan ng tawad. So anong gagawin mo ngayon? This will be the last time we're talking, Wayne. Babalik na ako ng Pilipinas. Kaya pala, ang dami ng pinakain mo sa akin. 2 years and counting tayo magkakilala pero ngayon mo lang nakwento sa akin ng patungkol dyan. So paano na si Jenny? Ngumisi naman si Lux. It seems like kulang pa ang kwento ko. She knew. What? What the fucking plot twist it is? Pinakasalan ko siya. Hindi ko na ikwento pero pinakasalan ko siya. Nung bumalik ako sa Pinas last year, pinakasalan ko siya ng palihim dahil galit ang lahat sa akin. Alam ko naman kung anong dahilan nun. Tarantado ka pala eh. But yeah. Pero masaya ako sa kung anong meron kayo ngayon. But you have to make up to her. Marami-rami pa ang gagawin mo. Lalo na susuyuin mo pa ang lahat ng nakakakilala sa inyo. I know. Ang ama ni Jenny ang siyang unang nagpatawad sa akin. Alam kong mahirap suyuin ng mga lalaki kaya inuna ko na yon. Minura pa nga ako nun pero sa huli hinayaan niya na ako. Alam niya raw na mahal ko ang anak niya dahil nalaman niyang sikreto kong pinakasalan si Jenny. Oo no, ganun talaga. Pero yung nanay ba niya, wala pang alam yung mama niya eh. Kung akala ko mahirap humingi ng tawad sa ama niya, hindi naman pala. Baka sa'yo na niya ako mahihirapan. I was blocked. Deserve. Aray naman. Pero tiniyak ko mapapatawa din ako nun. At ngayong babalik ako ng Pilipinas, I will do everything para makuha muli ang loob ng nanay ni Jenny. Nasa airport na ang lalaki at naghahanda para sa flight. Nasa isang video call siya habang naghihintay na tawagin ang kanyang board flight number. Hindi pa announce ang board flight number mo? Hindi pa. I miss you. I missed you too. Pero parang tagal naman yan. Gusto na katang mayakap ulit. Ako rin naman. Ako rin. I miss you so much. I know your ex was smiling at us from heaven now. Napatawad ko naman na siya. Alam kong di niya sadyang kunin ang atensyon mo na iniwan mo ako sa kasal natin. Of course, she wanted you to be there. Pero pasalamat pa rin talaga akong pinakasalan mo ako kahit pa sikreto lang. Look. Akmang itataas ni Jenny ang sariling kamay nang biglang pumasok sa kwarto nito ang ina. Hindi maitsurahan ang ekspresyon nito. Ano? Pinakasalan ka ng gagong yan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bulyaw nito. Mahal. Natawa naman si Lux imbis na matakot. Ay tito. Nilingon naman ang ginang ang asawa. Ikaw, alam mo ang tungkol sa sikretong kasal ng dalawang yan? Nalaman ko lang din. Pero hindi mo pa rin sinabi sa akin. The scene was chaotic. Kinurot ng ginang ang asawa, si Jenny naman nakitawa na lang. Sumapit ang kinabukasan magkahawa kamay silang dalawa. Nasa isang park at pinapanood ang mga bata sa paligid. Some are playing on the ground. May iba namang tumatakbo kung saan sila nakatayo. Anong plano mo ngayon? Ban ka muna ngayon sa bahay. Nagprint pa siya ng mukha mo sabay lagay na do not enter. Talaga? She did that? Mukhang di yata ako mapapatawad ng mama mo. Nagpaut pa ang lalaki na parang bata. Kaya mas napatawa si Jenny. Kailangan mo siyang suyuin. Hindi ko mabilang ilang mura ang nasabi niya kagabi habang binibigkas ang pangalan mo. I know, I deserve that. Kaya, alam kong kailangan kong gawin ang lahat para makuha ang loob niya ulit. Hindi madali yung ginawa ko, iniwan kita sa araw ng kasal natin. And I know, I hurt you to the core. Hayaan mo na yun, may rason ka naman. Mas maganda yata yun kaysa sa walang rason, di ba? Masama pa rin ang loob ko pero ang mahalaga bumabawi ka ngayon. At magkasama na tayong muli ngayon. Wala na ako ibang mahihiling pa, Lux. Walang pasabi ni yakap agad siya ng lalaki. Isang mahigpit na yakap na siyang hindi naman nakakasakal. Sapat lang na nagbibigay ng ginhawa. That finally,
They're back into each other's arms again. Hindi naman talaga matagal ang panunuyo ni Lux sa ina, dahil tinanggap itong muli matapos malamang buntis siya. Habang lumalaki ang tiyan niya, napuno siya ng kung ano-anong mga tulong kahit pa kaya niya. The baby's kicking! Anunsyo niya sa asawa na nagluluto. Nagmamadali namang nilapag ni Lux ang kutsilyo sa mesa at dali-daling tumakbo sa direksyon niya. Lumuhod ito at tinapat ang kamay sa umbok ng kanyang tiyan. Hindi nito na itatama ang posisyon kung saan ang anak nila kaya tinulungan niya na. Ang kulit pala niya. Di ka nasasaktan? Hindi naman. Normal lang naman talaga ang ganito. Nasasaktan ako minsan pero nakakaya ko naman. Napanguso ang lalaki. Na-guilty siya. Kundi dahil sa pagbubuntis ni Jenny, hindi nito mararanasan ang hirap. I'm sorry. At bakit naman na, Ber? Huminga ng malalim si Lux. Siyempre, hindi ko alam kung paano ang tamang pagtulong sa'yo. If only ako ang nabuntis. Tumawa naman ang babae. Adorable but no. Baka ako rin di malaman kung paano ka tutulungan. I love you, Jenny Bautista Samaniego. I love you too, Lux Samaniego. At nang sumapit naman ang June ng babae, mas naging alerto sila nang lumabas ang kanilang anak na si Yumi. Pareho silang may bagong responsibilidad. Alam nilang mahirap, ngunit sabay naman nila yung dadanasin. Kaya pareho silang panatag na kaya nila ang mga susunod na kaganapan ng bagong kabanata para sa kanilang istorya. The End.